Hello guys, ako pala isang OFW sa Taiwan dati na nag-for good na. Kahit na walang pera, umuwi na ako. Bahala na. Kasi medyo matagal-tagal na rin ako doon sa abroad. At gusto ko naman na makasama ko yung pamilya ko. Kasi aanhin ko yung pera kung hindi ko naman makasama yung mga pamilya ko. Kaya gusto kong makasama. Kasi isa lang ang buhay. Kailangan hindi natin iisipin yung puro pera. Isipin din natin yung pamilya natin na nangungulila sa atin araw-araw, pati rin tayo. Kasi yung karamihan sa atin na mga OFW, parang nabubuhay na lang sa ibang bansa. Matagal na, umaabot na ng mga 20, 30, ganyan pataas. Kaya nagdesisyon ako na umuwi. Kasi kahit wala akong ipon, okay lang yan. At least wala tayong sakit na umuwi. Kasi karamihan sa nag-abroad, oo nga, maraming pera, maraming naiipon, maraming pera sa abroad. Pero pag uwi, may sakit na. Yun ang kinatatakutan ko. At least, malusog ako na umuwi, walang ipon. Pero okay lang yan, ang pera ay mahanap. Pero yung buhay ay wala na. Mahirap yan. Mauubos din yung ipon mo dyan kung may sakit ka na. At least, malusog ka, umuwi ka, nakasama mo yung pamilya mo, matagal. Ang pera, mahanapan mo man dito sa Pinas. At least nakasama mo yung pamilya mo. Yun ang iniisip ko. Nung nasa abroad pa ako, natatakot ako, baka mamaya may sakit na ako. O pag uwi ko, konti na lang yung makakasama ko yung pamilya ko. Yun ang ayaw ko kasi matagal na rin ako sa abroad dati. Umabot na rin ako ng 15 years. Hindi ko man lang sila nakasama. Yung anak ko, maliit pa lang, anyone. Kaya natatakot ako kasi karamihan na umuwi sa abroad, saglit lang namatay, or di kaya yung mga pamilya nawala. Hindi mo makakasama yung pamilya mo, parang magsisisi ka. Yun ang ayaw ko, yung magsisisi ako sa bandang huli. At least magkasama kami ngayon, kahit walang pera, okay lang, masaya pa rin kahit walang pera. Pwede naman na basta masipag ka, magtanim-tanim, mag-alaga ng mga hayop, magtutulungan kayong mag-asawa. Ganyan yung ginagawa namin, nagtutulungan. Yung asawa ko tatrabaho, ako naman ang nag-aalaga sa mga hayop. Kaya magdesisyon din kayo na pag nakaipon na kayo, uwi na kayo, pwede naman magnegosyo, ganyan. Kung marami kayong ipon, ganyan. Ako umuwi na talaga kasi may kahit papaano may naipundar naman na ako na bahay, may bahay na kami. Kahit hindi pa tapos, okay lang yan. At least hindi naman kami nababasa pag uulan. Kapag may bagyo, okay naman. Hindi naman siya hindi na lilipad yung bubong. At meron naman lupa na konti. May baboy naman na naipundar na konti din. Papalaguin na lang yan, paparamihin. Basta ang lang dito, sipag at tiyaga ka. Matyaga ka talagang mag-alaga. Kasi siyempre pabalik-balik ka, magpakain, magpaligo, lahat-lahat. Kailangan parang alagaan mo talaga. Kailangan ang sipag talaga pag magbaboy ka. Kung magnegosyo ka naman, mas maganda rin yun. Kasi itong baboy, siyempre kung ayaw mo naman ng mabaho, doon ka sa ibang negosyo. Ito ang napili ko. Kasi gusto ko naman, mas gusto ko yung parang may inaalagaan ako. At saka hindi naman ako maarte. Sanay ako sa yung mga baboy, ganyan, dumi ng baboy, dumi ng manok, sanay naman ako. At least meron kang alagaan. Ang problema kung wala kang alagaan, di ba? Kaya sipag lang at tiyaga lang talaga ang puhunan dito. Tapos syempre pera din na konti, anong ipapakain mo. Kung may makaipon ka na ng konti, o di yun na yung mo, pakain mo sa baboy. Irorolling mo lang naman yung puhunan dito, yung pag nabinta mo na yung baboy, edi yun na naman yung pangtustos mo kapag mga anak na naman yung inahin ng baboy mo. O ganun lang yan. Pag wala kang pampakain, di benta mo. Tapos ganun lang yan, balik-balik lang yung puhunan. Basta ang alagaan mo lang ng mabuti, kasi pag nagkasakit, ayun din ang problema. Hindi mo talaga, kapag magkasakit, di malulugi ka talaga. Kaya kailangan talaga sipag, matyaga ka na maglilinis sa kulungan, lahat-lahat, pakain, kailangan pakainin mo ng mabuti. Tapos malinis ang kulungan, mapainom mo para mapalago mo pa yung business mo ng pigiri.
sa amin, kunti lang naman yung baboy namin. Pero malay mo, maglalaki rin, hindi natin alam. May awa ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Basta may tiyaga at sipag ka lang. Sana lalago din. At may pang tustos, may pang puhunan pa. At kayo din, yung mga nasa abroad, i-try nyo rin. Kasi ako, sabi ko, pag nakauwi ako sa Pinas, i-try ko na magbaboy. Para pag napalago ko, hindi na talaga ako babalik. Yun ang ano ko talaga. Pwede naman kayong magnegosyo ng, alimbawa, sari-sari store, tindahan, mga ganyan. Kung yung magtitinda, pwede naman yun. O siya, sige guys, bye bye na. See you next vlog.